Magandang morning mga kabrigada. Malamig ang panahon pero bangon, kilos galaw ngayong araw ng Wednesday, January 11, 2022. And yes mga kabrigada, I am back para magkatulog mga impormasyon, kwento at makabuluhang usapan para sa inyo. Kasama kapiling ka, Jamie Gabani ulit, DJ Justine Manansala at your service. Mayang buntag sa mga mama nga busy kayo. Pagdiga mo diha sa ilang mga panimalayro, nag-anda mo breakfast mga kabrigada. Ang lalim ng digamo. Nitong nakaraan ko lang na-learn kasi ang word na yan mga kabrigada. Kabalutamag, digamo, ganarn. Ito daw yung mga pagpe-prep ng pagkain, paglilinis ng bahay, parang mga household chores in English. Pero hindi ko sure ha. Pero tanong nyo na lang dun sa mga mas malalim magbisaya kaysa sa akin. May buntag sa ating mga kabrigada nga intawon, excited karong adlaw. Ano man ang reason na excited kayo mga kabrigada, ilaban natin yan. Kung mag-a-apply kayo ng trabaho, good luck. Kung may interview kayo, good luck. Be yourself at i-enjoy natin. Bago kayo pumasok dun sa opisina kung saan kayo interviewin, hinga kayong malalim. Tapos ibuga nyo dun sa interviewer. Ganon, para mahilo siya. Anyways, mga kabrigada, sa lahat ng mga lalabas today, medyo magbaon tayo ng payon dahil maulan-ulan po ang umaga natin. Grabe dagom kay mga kabrigada. Most in chika, karong adlaw Wednesday. Excited na ang atuang mga kabrigada ang taga-Barangay Bula sa annual fiesta celebration sa pista ni Santo Niño. Dunay mga activities na ginagmay like Zumba, mga ganyan, nga mahitungod sa maong fiesta ang gisugdan ni aging mga adlaw. Sa Domingo, January 15, ipahigayo ng Fluvial Parade. Mauni ang pinaka-highlight sa maong festival. Mahinumduman nga pila ka tuig na himong exclusive sa mga taga-Barangay Bula ang selebrasyon tungod sa pandemya. So pwede na po pumunta ang mga hindi taga-Bula this year, mga kabrigada. Kay if you can still remember last year, grabe, mga kabrigada, naitangki tigira diya sa may entrance sa Bula para di kasulod ang mga dili taga dito, di ba? Natin mga mga paryente, natin mga amigo-amiga, pero culture nila dyan na open ang mga bahay para kahit kanino pwedeng kumain. Ilang beses ko nasubukan yan noon at saka yung sayaw sa sinulog dun sa may simbahan, sa may gym. Nako, ilang beses ko na din na-experience yan. So most likely this year, excited ang lahat ng mga kabrigada natin maghanda, excited silang magpakain, excited silang magpa-Thanksgiving kasi pasasalamat nila ito kay Senyor Santo Niño, ilabi na mga nasa fishing industry sa kanabitawng sobrang blessings they receive the past year or the past year. Siguro i-consider natin kay tungod lagi last year o pila ka tuig walay selebrasyon sa maong festival diya sa Barangay Bula. Happy Sinulog Festival sa inyo dyan, sa mga kabrigada natin sa Barangay Bula. Pang-invite mo ay si Christian daw, mga kabrigada, among kauban dire. Nag-commit na daw siya nga siya ang magpakaon kay taga-Bula siya. Pero nag-assume lang po siguro ko nga appeal ko sa listahan, ha? Pero bitaw, mga kabrigada, enjoy ang Sinulog Festival this year. Niya na ang ang Aquarius, magkakaroon ng dynamic impact sa madla. Ang iyong negosyo ay kukuha ng atensyong hinahangad. Lucky numbers ninyo, 55, 26, 37, and 48. Lucky color, yellow bell. Sa mga Pisces, dadaloy ang enerhiyang kailangan para malampasan ang hamon ng buhay. Kung mananatiling tapat, uunlad ka. Lucky numbers 19, 43, 38, and 25. Lucky color, vermilion red. Pwede namang red lang, naglisod na vermilion. Sa mga Aries, ito ang takdang panahon para paangatin ang career. Favorable para mag-apply ng trabaho. 18, 31, 22, and 39. Lucky color, cinnamon brown. Sa mga Taurus, huwag mainis sa delay at red tape sa pag-follow up. Kailangan makisama ka sa iyong mga katrabaho at mga boss. Lucky numbers 34, 21, 28, at 28, 42, and 18. Lucky color, lilac violet. Sa mga Gemini naman po, tatanggap ka ng helpful feedback mula sa iyong advisor. Patuloy ang paglago ng negosyo. Lucky numbers 51, 32, 27, and 35. Lucky color, blueberry. Sa mga Cancer, masaya ka na nakakatulong sa iyong kaibigan na tumutulong din sa iyo dati. Darating ang iyong kaanak mula sa abroad. Lucky numbers 31, 42, 29, and 59. Lucky color, opal white.
Sa mga Leo, mag-overtime ka ngayon para paangatin ang career. Iwasan ang debate kaugnay sa religion o politics. Lucky numbers 43, 37, 14, and 21. Lucky color, merang green. Sa mga Virgo, merong bagong social connection na makakatulong sa pag-angat ng negosyo. Iwasan lang sobrang puyat. Lucky numbers 32, 23, 43, and 52. Lucky color, pink. Sa mga Libra, haharap ka sa livelihood opportunity. Ang bagong friendship ang magpapaangat sa iyong social status. Lucky numbers 53, 22, 44, and 31. Lucky colors, scarlet red. Scorpio, magiging sensitive ka sa feelings ng kapwa. Dapat sensitive talaga tayo, guys. Isang business negotiation ang magpapalawak ng iyong influence sa madla. Lucky numbers 21, 32, 54, and 19. Lucky color, ice blue. Sa mga Sagittarius, mabubuksan mo ang career opportunities. Ang moderate behavior ang magpapalago sa kabuhayan mo. Lucky numbers 53, 41, 32, and 25. Lucky color, jade green. Sa mga Capricorn naman, ang iyong kutob ang gabay sa pagdedesisyon. Ang bagong social connection ang magpapasaya sa iyo. Ingat ang mga mahalagang gamit. Kung hindi importante ang lakad, pumirmi lang muna sa bahay. 39, 52, 32, and 45. Lucky colors, sky blue. Tandaan ang horoscope po natin. Ang lagay ng kapalaran ay gabay lamang, mga kabrigada. Iba pa rin kapag nagsipag at nagtiyaga tayo at pinapatuloy natin ang pagiging mabuti sa ating mga kapwa-tao. Sabi ni Abraham Lincoln na mismo nagsabi na lahat daw ng meron siya at kung ano siya ay utang niya iyon sa kanyang anghel na ina. Lahat naman siguro tayo ay may napakalaking dapat ipagpasalamat sa ating mga nanay. Hangad ng Brigada News TV sa bagong magiging ina ang kanilang katatagan sa tamang gabay sa pagpapalaki ng mga anak. Sa sinapupunan pa lang, bigyan na sila ng tamang pangangalaga hanggang sa sila'y iyong maihanda sa bagong mundo nilang haharapin. Sa alaga ni inay, ang brigada ay kaagapay. Mga kabrigada, sa atong pagbalik, atong makauban ang mga representative ng Batang Star Philippines as they celebrate their 8th anniversary sa pagtulong sa mga kabataan dito sa Pilipinas. Walay biya ay dinilang sa Just In with Justin. Government organization ngang tumong, matagan og tabang ang mga kabatanunan. Aduna sila mga programa kauban ng mga pribado o pang-gobyerno nga ahensya na karon nagselebrar sa ilang ika-8 nga anniversary. Karong morning atong mas kilalanon ang Batang Star Philippines. Kauban nato ang National Chief Operating Officer ng Batang Star Philippines, Joseph Kiko Abellera, ang Batang Star Philippines co-founder Ma'am Flor de Leslintang LPT at ang founder and CEO ng Batang Star Philippines, Duard Zoriaga CGM. Good morning! Good morning. Good morning. Ayan, good morning. Wala kayong greeting sa Batang Star? Meron. Ang batang may pangarap ay Batang Star! Ay, akit nila. Para sila mga yung mga sa TV noon. Yung pang-morning show. Oo. Sige. So, ang Batang Star Philippines started bakit? Yeah. Batang Star started way back January 7 to 2014. Because bakit? Kasi ako po, by God's grace, I was a street child before. Okay. For 6 years, naging batang palaboy-laboy ako dito sa Jensen. Natutulog dyan sa Pioneer Avenue. Talaga? Ng linimos, nagabenta ng plastic cellophane sa palengke. Naganakaw. Lahat? All of this, lahat. Okay. Then after 6 years, there was a very first feeding program na ginawa sa City Plaza General na conducted by the Jangas Baptist Church. Okay. So then I attended the DBC feeding program. Then there I came to know the Lord Jesus Christ in my life, and dahan-dahan nag-change yung buhay ko. The DBC Church looked for a family who adopted me, and that's the Zuriaga family. So from elementary pinag-aral nila ako hanggang college graduation until I graduate from Mindanao State University cum laude by God's grace. So after walang pagsisisi ang Zuriaga family. by Yan hindi God's ko grace. balahibo eh. Glory to God for that. Oo. And yun, when I became professional, parang I had a work in Manila, Cebu, parang all over the Philippines I was traveling because of my work. Then parang dinadala pa rin ako ng paa ko doon sa streets at still talking Ang with puso us. nandoon, no? Talking with the street kids, blah, blah, blah. Ganon. Sabi ko, Lord, ba't mo ako binabalik sa street? Diba tapos na, inalis mo na ako dito. Parang ganon yung negotiation ko sa Panginoon. But God is bringing me back to the street because He wants me to
May establish different a ministry. Yeah, oo. May another purpose. Kaya nabuhay yung Batang Star Philippines. Saan ang galing Batang Star? The word Batang Star, like in myself, kung pagbigyan mo ng chance ang isang street child, pagpaaralin mo, tulungan mo, To shine. they can become champion of hope. Ayun. So Champions may of pag-asa hope. pala Yes. talaga mga kabrigada. Okay, so ikaw yung founder. Paano naman napasok si Kiko dito sa sa Batang Star as co-founder? Hindi, si Ma'am pala yung co-founder. Ay, hindi. Oo, si Ma'am. Paano ka napasok, Ma'am? Floor. Paano kayo nagkakilala? Kasi instructor po siya ng institution kung saan ako Sa nag-aaral. college. Pero Okay. never in my life talaga na naging under ako sa mga subjects sa kanya. Okay, so kilala mo lang siya na, Professor? Yes po. Kasi yung SSC president po namin, Mhm. they are very close. Okay. Isa siya sa naging mentor niya. And yun, siya ang way din bakit nakilala ko si Sir Edward. Okay. Yes po. So, nagsabot-sabot mo? Paano nangyari yun? May mga ganyan na mga plano, biglang sit down lang, tapos na pursue. Paano? There was an outreach program ng Batang Star na where we gathered the youth volunteers in Jensen to respond to Mindanao earthquake. Okay. Remember that? Mm. So, ayan, nagkita-kita kami doon. Then eventually, it so happened with our thankful sa Panginoon kasi si Ma'am Flor herself is a Blaan. Okay. Oo, so, advocate niya rin na tulungan yung mga tribal children. So, kaya nabuo yung program ng Batang Star, Needy Children. 8 years ago. Yeah, helping 8 years ago, helping the tribal children. So, Sige. Si Kiko, National Chief Operating Officer. Ibig sabihin, hindi lang sa Jensen to. yes, nationwide. Saan-saan pa tayo meron, Kiko? We have from Luzon Operations Office. We have sa Visayas, sa Cebu, and here Mindanao. Sa Jensen. So all over the Philippines yung cater talaga ng So, Batang Star. Bigyan natin ng idea yung mga kabrigada natin. Ano yung mga activities na ginagawa ninyo? Ano na lang, favorite ninyo na mga activity each? Siguro ako, because we have sa Batang Star Philippines, we have our core programs. No, my favorite talaga na program sa Batang Star Philippines is Walking with the Street Children. Okay. Because that kind of program, hindi lang siya yung typical na feeding program, pamimigay ng mga goods. We try to sit down with the kids, no, talk with connect with them, talk with them, ask them kamusta yung buhay nila sa streets, ano yung mga challenges nila. Doon mo mararamdaman, doon mo maririnig yung mga storya nila na talagang nahihirapan sila. No, parang hindi nila gusto na nasa street sila, but because of poverty Walang choice. walang choice, napupush sila to go to streets. Kaya yung that time yung pag nakausap po sila, doon talaga dudurugin yung puso ng mga volunteers. So that's what's good thing with Walking with the Street Children, kasi meron tayong values formation na ginagawa. Learning session, may reading class tayo, may we also give chance to our street kids din na Sir Jess na parang sa isang papel at magdo-drawing sila ng kanilang pangarap, yung dream nila. So doon mo malalaman na may bata na guguhit ng bahay, may family. So makikita mo talaga na yung desire nila na to have their own house, to have their own family na mag-aalaga sa kanila. Every when yung ginagawa to? Every week. Every week. Every week? Yes, Okay. every week. Except nung pandemic. Okay, Because kasi pinagbawalan bawal, tayo. oo. What we did during the pandemic, house to house. House to house, yes. Okay. Meron pa din. Street to Tuloy pa street, din. yes, tuloy Ikaw, pa rin Ma'am siya. Flor, anong favorite na activity mo? Hindi sa bias. Because we have, IP Children Welfare Program, reaching the tribal kids sa far-flung areas. And Hindi yung Blaan. Lahat na? lahat, Lahat na. yes po. Bowling. Yes po. Yes. Lahat. May moro nga kami. Yes po. Mindanao, yan. Oo. Ayun, na-enjoy ko because I've been there and I know their lives, culture, yun. And I really love talaga na yung ma-reach out sila sa malayo. Makilala mo sila, yung culture nila. Yes po, and besides, yung mga areas na hindi talaga ma-reach ng government. Oo. Yes po. Sana nga yung ginagawa din ng government, no, para Yes. makita nila yung real bitaw. Kay dito Exactly. sa atin pinagbabawal ang Lilimos. Lilimos. Oh, mamaya balikan natin 'yan. Pero ikaw, sir, anong favorite mo? Ang favorite ko lahat naman actually. But one that I like as well is yung ako mismo yung sumasama doon sa bata na bayaran yung kanyang school fees, tuition okay. fee. Kasi we have an experience before na
sige, 8 years ago, ibigay natin yung pera sa mother, ang pera Siya sa na bahala. magbabayad sa. Okay. Pagtag namin, saan ang resibo? Hindi sure. Sabi ng mother, nawala. So, only to find out, binili ng sigarilyo, pilang lasto, ganon-ganon. Or pilang bigas na lang. Yes. So, ang ginawa ng Lasto. Batang Star, lasto. Personal niya na. Personal. Sasamahan. Sasamahan na. Okay. Pero andyan pa rin yung mother, yung parents. Nandyan Oo. pa rin. Siyempre, yun ang kanilang ano. So, nakakatuwa na yung bata, nakikita mo na sa school talaga. At saka interesado. Interesadong mag-improve Saan sa tayo life. kumukuha ng funds para sa mga ganito? Oh, that's a good question. Ang bigat ng tanong. Oo. Ang hirap din sagutin. no? Mahirap pag ganito ka tapos wala kang pera or Mahirap. walang support from other Right, groups. Right. Honestly, we depend on God talaga. Very literal yun sa amin. Kasi hindi kami business, wala talaga. So, pag may nagdo-donate, that's the time we convert it into services. Okay. Pag may nag-donate. So, for example, one na nagtumulong sa amin to start is the Eco Hardware. Okay. Talagang nagbigay lang sila. Walang exchange, walang Correct. no string Yeah. attached. Gusto lang nila. Gusto lang nilang Okay. tumulong sa street children. So ginamit nila kayo para maging instrument. Instead Yes. sila mag-direct, Yes. dumaan sa inyo. Yes. Okay. Aside sa kanila, sino Marami. pa? Marami. Safai, the Fishing Federation. Okay. Duton. Micro Pet Shop. Micro Pet Shop. KPS Seed Foundation. Okay. So, meron sila mga CSR kasi, di ba? Yung Yes. parang pambalik nila sa community. Sa community. So, dinadaan. Pwede idaan sa inyo. Yes, meron Okay. din tayong Temco actually, no? Yes. Okay. Temco. Tama ka, Sir Justin. Ang ibang company kasi, wala silang people to do CSR. Yes. So what they Oo. did, kinocourse sa Batang Star Philippines para kami yung magagawa ng CSR in behalf of their company. Okay. Which is maganda kasi nagtutulungan ng community Yes. para dun sa mga talagang less. Yes. Okay. Eto naman. Yes. We have as well, Sir Justin, yung sa IP program natin, nagpatayo tayo ng classroom building doon sa bundok talaga. Sa Malapatan. Sa Malapatan. Okay. And that's Yes. because of the generosity of APO International Australia, Victoria, Okay. Australia. So, yun yung... Pwede din siguro mag-help ang mga Rotary, mga Pwede. grupo, Yes. Eagles, Oh, we have ano. the Lingap Karunungan of Doc Jet Oko. Yung mga ganun, tama po. Kanya-kanya. Sige. Paano kami, in case gusto nila mag-communicate sa inyo, paano ang pinakamagandang paraan to reach out? Well, for our kabigada na gustong tumulong o to extend their help to Batang Star Philippines, you can message us on Facebook, Batang Star Philippines Incorporated. Andun po yung mga bank details natin, how you can extend your help or you can communicate either sa amin, kay Ma'am Flor, sa akin sa Facebook and Sir Edward. Pero mas maganda talaga doon sa page natin para mas ma-assist kayo with our communication officer to respond sa inyong mga donations no for our street So ano kids. to? Cash lang ba? Pwede goods? Bukod sa cash and goods, within services. Kaya we are open for volunteerism. Okay. Yes. So pwede din silang magluto at magdala Yes, ng anything yes, para yes, ano. yes. Sige. One thing nga, Sir Justin, sorry. One thing nga na we are so grateful last year kasi nagkaroon tayo ng bagong chairman sa Batang Star Philippines and Okay. that is headed by Madam Isidra Pacquiao. Na yun man talaga ang role ng board is to look for funding, to look for So mas sourcing. easier kasi marami siyang connection. Marami siyang connection. Oo, no? mas madali. Oo. Actually, marami naman before. Mas pinadami mas lang. pinadami, okay. Ayan. At mas pina-generous. Okay. Oo, generous sila eh. Oo. Okay, so ito na lang. Paano nabago ng Batang Star Philippines or let's say, ano yung naituro niya sa'yo as a person na never thought na, ay, ito pala yun. Unahin natin si Ma'am Flora. Ladies first. Way back kasi nag-aabot ako no. And one of my desire talaga na, how can I help? Kahit pobrita, na. But then, no, to God be the glory when nagbalik ako ng Pilipinas and I meet Sir Edward. Because he is Oo. And of course, no, my Lord. And sabi ko, parang the same kami na advocacy. And isa yun sa naging nag-pursue sa akin. Bakit nag-stay ako sa bata, dito sa org. Mag 4 years na. 4 years na ako sa org. And sabi ko kay mama na, why not? Magsiserve. Walang in return na na gusto nga hangarin. Just to serve the Lord, ministry. And dito ko natagpuan yung yung buhay na masaya.
Akala ko love life. Hindi love life. Pwede. 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 Oh, yung volunteer, ginawa mo. Yes. At totoo. Nangyayari yan. Magaling talaga ako magawa ng kwento. Correct. Yun. To God be the glory. May mga instances din na nag-struggle tayo during pandemic. Pero God really knows it. No? Yung heart talaga, yung passion, compassion no? natin. Doon ko sabi ko, ang teaching career hindi para sa akin eh. Pero yun yung profession ko. Oo, LPT. Because I really love talaga mag-community service. Oo. Dito ko matagpuan yung yung pagsaserve. purpose mo. Oo. Nandun ka. Okay. Sige Opo. ko. Well, for me, Sir Just, no, talagang ako lumaki talaga sa hirap. No? Kumbaga, alam ko yung hindi lang kumpara sa mga street children natin na nakatira sa streets, but I was born and raised na mahirap talaga yung family. Lisod jud, no? Kumbaga, bisan unsa na lang akong Kasi mo mamamutang o sardinas. nagapamaligya pa gani ko galibot kog isda sa una, nagapamaligya ko og mga bisan unsa nga para lang makalahutay. And I started with Batang Star no as a fundraiser, Sir Just, no. I used my talent no yung sa Zumba instructor. So gumawa ako ng parang Zumba for a cause for Batang Star. And parang yun yung naging start namin na nagfan ako ng gumawa ako ng event, Zumba for a cause, and gumawa. Earn yun ng 38,000. Yes, Wow. 38,000. May mayayaman yung mga Zumba dancers. Oo. Diba? Nakakaluwag-luwag. Opo. Damit palagi. Oo. And then, tapos nun is yung earthquake, I think, yung bagyong Yolanda. Ayun. Oh. Bagyong Yolanda, I think yun sa Luzon. Oo. 19. And then, may ginawa ko na project, Project Mindanaon. It's a fundraising pa rin no, to help our victims sa Luzon ng bagyo. And then eventually nag-offer ako kay Sir Eduard na we can open a creative media department of Batang Star where we can maximize our social media presence to reach our donors, supporters. So yun ang naging start na ng journey. So yung impact sa akin ng Batang Star Philippines, dito mo talaga matutunan, Sir Jess, na magpakumbaba. Okay. Yung parang, yung sa amin sa mga volunteers, sabihin ng ibang tao na mabaho yung mga street children. Yung parang umiiwas sila dahil mabaho. Pero sa amin, para siyang pabango. Pag nag-hug na sila sa'yo, lumapit na sila, nag-bless sila sa'yo, parang yung amoy nila na sa kalsada, yun yung parang pabango sa amin. O perfume namin na nagbibigay sa amin ng joy, ng fulfillment, na kahit wala kaming sahod, yung feeling na kahit ibuhos namin yung buong oras namin sa kanila, fulfilled kami dahil masaya kami na nandyan sila. So malaking impact talaga yung Batang Star na mas kumbaga appreciate small things na meron tayo ngayon. Maliliit lang na bagay. Oo, kasi yung sa kanila, Sir Just, bibigyan mo lang silang na maliit, ma-appreciate na nila yung pagkain na yun. Pastil lang, ma-appreciate nila. So doon mo talaga matutunan na we need to learn ba na to appreciate small things. Kasi nga sila, na-appreciate nila yon. Kasi tayo masyado tayong mga ambisyoso. Oo. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng other tao para sa atin, hindi natin napapansin. Na-take for granted na siya. Oo. Yun. Sir Edward. Sa akin naman po, Sir Justin, is yung dumaan kasi ako sa experience na parang naabot ko na yung dream ko sa life na magiging Assistant Vice President for HR in a billion company sa Jensen. Tapos bumabalik pa rin sa street. Okay. So, I gave up my corporate life for Batang Star Philippines. I served full-time sa Batang Star. And for 9 years, actually 9 years na kami, Sir Justin, recently, January 7, 2023. Okay. Because of the season of giving, parang nilate namin yung celebration every December. So ang lang isi-celebrate, muna. yes. So, 9th year tayo sa December. Yes po. Okay. So, ang layo yun. naman, 11 months. Oh, kasi nga yung, alam mo yung Christmas December. season, Sige. doon maraming pera yung tao. I mean, aside sa maraming Palabigay. pera, palabigay ang tao sila. sa December. Oo, kasi season of giving. Yes, Giving oo. up. Charis. Yes. Okay. Sige. Yun. So, ang joy ng heart ko, makita yung bata na for 9 years now, by God's grace, nag-graduate sa senior high school, and today, na-enroll natin sa criminology sa Cronacia Foundation. Wow. So, that's a... So,
ayan na, yung future niya, di ba? Yeah. Oo, ibigay natin sa kanila. Yun nga yung kanina, yung chance lang sana, kung may options lang sana sila na hindi na mag-street children, Yes. gagawin nila. Yeah. Dahil nga sa hirap ng buhay. Sobra, Oo. sobra. Sige, sa ating pagbabalik, more pa ang chikahan natin mga kabrigada at alamin natin kung ano ang sabi nila mamaya-maya ng konti. At syempre, isasalang din natin itong tatlo sa hashtag Just Challenge. Dito lang sa Just In with Justin. At manalo, may papremyong one winner ng 500 pesos dito sa Just In. Isa ding winner kanina mga kabrigada sa Brigada Mornings at mamaya sa Brigada Tanghali Saya, meron din tayong one winner. So ito po yung mga nahuli nating nanonood ng Brigada TV. Nasa 10,000 entries ang meron tayong mga kabrigada at lahat ng ito ay makakatanggap ng papremyo sa takdang panahon mga kabrigada. Ikaw, 04714 Dennis Depues o Despues ang nanalo ng 500 pesos. Congratulations sa inyo. At eto na mga kabrigada ang ating ansabi. Ansabi? Kung mapapansin nyo mga kabrigada, may mga tarpaulins sa paligid ng General Santos City na nagsasabing bawal manglimos at bawal magbigay ng limos mga kabrigada. Kasi ang Batang Star Philippines, ang kanila ay to help the street children at sila po yung tinutukoy doon sa limos. Ano kaya ang say nila? Ang sabi nila pagdating sa usapang ordinance na bawal humingi at magbigay. According to the Republic Act 1673. Naku ni Republic. Oh, ay, sorry. RA tayo ni Ward. Okay. I mean, 1673, anti-medicacy law in the Philippines. Okay. It really prohibits people in the public to give money sa street children or to infants, no? Or living in the streets. Because ayaw natin na ang bata ay maging dependent doon sa Bigay. Bigay. Okay. Oo. And second is open for abuse yung bata na alam mo yung tao na Suhulan lang. And in addition to that, mayroon din kasing nagbigay, kunwari magbigay, pero they will abuse the child. So yun yung gusto okay. natin na i-stop. Oo. So as per the law, hindi talaga pwede. Hindi talaga tama yon. Kasi mag-develop yung dependency ng mga mendicancy doon sa street, sa giving ng public. However, in my personal stand, in the season of Christmas, in the season of giving, baka pwede naman for that month lang. For December lang. Bigyan natin sila ng chance yung tao na tumulong. Pera ang bawal, pero food pwede. Pwede. Actually, pwede rin ang pera during the Okay. Christmas Sa season. Christmas. no? Pero pag yung sa batas, bawal ang Bawal food. talaga ang pera. Ang food pwede. Pwede ang Okay. food. Ang sinasabi ng batas ng anti-medicacy law is you can give to the street people, street children. Pwede mong i-course through to foundation or Yun, NGO or okay. government agency who are into social service. Okay. Pwede gano'n. That's kasi sa Batang Star Philippines, Sir Just, no, we strongly support whatever laws and ordinances Yes. ang in-implement ng government natin. So we believe, my personal stand is we have a proper venue where we can extend our help. No, you can use it like sa Batang Star Philippines, you can extend or you can ask assistance from us na para kami na yung tutulong para yung mapasok natin doon siya sa Walking with the Street Children program. So aside from giving money or from ano pa ba, we can conduct as well yung mga parang learning session for Pag may them. mga activities ba like yung mga feeding programs sa streets, mag-seek pa ba ng permit sa LGU? No need to seek permit from the LGU except if you are using the public Like utility. yung plaza. Yeah, yung Yes. plaza. Okay, So you yung really oval, have, or yung okay. oval gym, yung mga Pero pag ganun. dire-diretso lang, Wala naman. wala. As long Private as, na yes, ano. as long as you don't disturb the public. So no need, yung parang bilisan ganun. Wala naman. Okay, sige. Baka mag-cause ka ng traffic, Yes, no? Namigay ka ng arroz caldo. Yes. Correct. Ma'am Flor. Yun. Because we experience. Oo. Diyan kami sa Pioneer eh. Okay. Mostly they are, Okay. Oo. City Plaza. Diyan. Makikita mo talaga yung mga street children na nasa pastilan. But then, yun talaga, naging advocacy din ng Batang Star, na hindi talaga po magbigay ng pera. Okay. Instead, food. Food. Food and services talaga. Scholarship, Oo. ganon. Yun. Pinapakain. Oo. Yun Kasi yun. yun yung the best eh. Oo. Kasi hindi, malay din natin, yung pera no,
magandang ano eh. We send them Oo. to, parang Ma'am Flor, no, we send them to orchestra training. Okay. Kaya nadala sila doon sa Manila. May mga ganun na Oo, rin. po. Okay, sige. Ngayon naman, mga kabrigada, isalang na natin itong tatlo sa hashtag Just Challenge. Okay, if there's one song na magde-describe ng mga love life ninyo, ano yung title ng song na yun? Unahin natin yung pinaka-in-love. Sir Edward, Okay, thank you. Sa akin, ikaw. ikaw ni Ni, Martin pa ay no, Yeng. Ken Ganard sa YouTube. Sige nga, Ikaw, siya. murag, ikaw ang gihatag sa Ginoo. Magulat sa Bisaya mong siya na song. Sige, narinig So ko na magulat yan. ka sa Ginoo sa iyang gihatag Yung right kanimo. love will come at the right time Yes, talaga, no? Yung pinaka-unexpected mo. Na, siya pala. Ikaw. Ako, maybe You're the Inspiration by Chicago. Pang oldies. Oo nga. Maganda yung song na to. Yes, yes, oo. Pero mas maganda yung Somewhere Down the Road. Kasi dinidibdib ko yun doon. No? We have the right love at the wrong time. Ma'am Flor. Yung God Bless the Broken Road. Oo. Di Summer, Endless Summer. Parang That Led Me to You ba yun? Yun ba yun? Yes. Anong pangalan ng jowa mo? Jowa ka lang ba? Robert. Anong tawagan nyo? Asawa. Asawa. Jowa pa para asawa. Sana all. Foreigner. Salamat. Afam. Ay, afam. Kaya Volunteer pala. din ang Batang Star. Okay. Donor din. Doon pala talaga napunta. Okay, sige. Sir Edward, final message mo sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo at sa lahat ng mga gusto pang sumuporta. Go ahead. Yes po. Hindi namin maisa-isa yung lahat ng tumulong sa Batang Star, but if you are a stakeholder, partner, donor, sponsor, volunteer ng Batang Star Philippines, in behalf of the street children, kami po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Patuloy po tayong sumuporta para po maialis natin ang mga batang lansangan sa kalye. Salamat po. Ayun. And of course, sa lahat ng mga volunteers all over the Philippines, sa Batang Luzon Operations Office, kay Ma'am Maye, kay Ma'am Rica, to all na mga volunteers natin dyan sa Luzon, maraming salamat. And of course, sa volunteers din natin dito sa Mindanao, sa Visayas, maraming salamat po sa inyong puso na binigay po para sa ating mga street kids and needy families. Hindi po mababayaran ng pera ang inyong volunteerism, ang inyong suporta, pagmamahal sa mga nangangailangan. So, God will just kayo na ang Panginoon ang bahala sa inyong kabutihan. Kaya maraming salamat to all our star donors, sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa Batang Star Philippines, and we are praying for mas maraming blessing pa for this year 2023. We're praying for more sponsors para mas marami pa tayong matulungan. 7,000 sponsors to help the 7,000 street kids ang aming prayers. So help us to reach that goal for this year 2023. Ma'am Flor. And of course, marami din tayong player concerns sa Batang Star Philippines. Gusto natin na magkaroon ng magandang kinabukasan. And of course, nung gina-aim po namin yung Samaritan Centers for Batang Star Philippines. Keep on praying for that. Keep fighting mga street kids namin, na mga beneficiaries, tribal children. No, we are here. Patuloy na nagsusuporta po sa atin. And we love you, and yun, Happy New Year sa mga sponsors natin, sa mga volunteers dyan sa San Jose chapter. Yes, kay Madam Isidra, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Batang Star Philippines po, Sir Edward. Thank you so much. And of course, Brigada News. Yes. Thank you so much, TV. Thank you, Brigada. masyado sa opportunity. Time yung anniversary. Wala ko idea na anniversary. In-invite lang talaga kita. Miss kita Thank you. kachikahan. Sige, Thank you, maraming thank you. salamat, Ma'am Flor, Sir Kiko, and Sir Eduard ng Batang Star Philippines. Mga kabrigada, katulad ng Batang Star Philippines, ang Kabrigada Foundation, padayon gihapon nagadawat og donasyon. Alang nga ito sa mga kabrigada tang nanginahanglan o ginabang. Alang sa cash donations, mamay-muni ka ni deposito sa Kabrigada Foundation
Foundation Incorporated. Security Bank account number 000378400172. Alang sa in-kind donations, pwede kayo ipadala sa Brigada Complex, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Pwede pud mo magpahimong miyembro aron mamahimong volunteer sa Kabrigada Foundation. Ay magkalimot, mag-subscribe sa atong YouTube channel, ang Brigada News TV Official, para pwede ninyo balik-balikan ang mga programa sa Brigada TV, o i-follow ako sa Facebook, mga Kabrigada, DJ Justine Manansala. Maraming salamat kay Ina Arban ng Buildex Home Talk. Maraming salamat sa set natin. At syempre, huwag kakalimutan manood ng Brigada Tanghali Saya mamayang alas 12 ng tanghali at alas 8 ng gabi naman ang replay natin. Dagang salamat kay nakikchikahan na pod mo sa kuha din sa Just In. Adlaw-adlaw, huwag papabitin, dapat always Just In. Ako si Justine Manansala, Just Out. Just In with Justin would like to thank Buildex Home Talk. Build right and bright with Buildex Home Talk. Located at Eka Building, National Highway, General Santos City.